Para sa karagdagang detalye kaugnay sa pagsabog ng improvised explosive device sa Maguindanao kahapon, may news to go si Chino Gaston. Chino. Yes, kinumpirma ng Explosive and Ordnance Division ng Philippine Army dito sa Maguindanao na may na-recover silang mga bomb fragments mula sa hinihinala o nakumpirma na pala nila na 105mm ordnance na karaniwang gamit doon sa mga bala ng mga howitzers na ginamit nga dito sa operations laban sa BIFF nitong mga nagdaang araw. Kabilang daw ito sa mga ginagawang taktika o yung bomb-making capabilities ng mga rebelde na noong nakarang linggo ay nakakuha rin ang mga tauhan ng Philippine Army ng sari-saring mga military, unexploded military ordnance mula nga sa kampo ng BIFF na pawang indikasyon daw na ito'y ginagamit. Yung mga hindi sumasabog na mga military ordnance like mga mortar at iba pang mga explosive materials na ginamit laban sa BIFF pero hindi sumabog ay ito yung nire-recover ng mga rebelde para gamitin namang improvised explosive device laban sa mga sundalo. So sa ngayon, wait and see at hindi naman nire-restrict ng militar ang pagkilos ng media na coverage dito sa Maguindanao bagamat hindi rin naman sila nagkukulang sa pagpapaalala sa atin kung ano yung mga safe areas at kung kailangan pumasok sa mga medyo delikadong lugar ay nagbibigay rin naman sila ng security. Tayo naman sa panig ng media ay hindi rin naman tayo nagkukulang sa coordination at request tungkol sa mga information kung saan critical nga yung lugar. Yun nga lang, Hawi, ay kailangan lang talaga nating tanggapin na yung ating trabaho ay may taglay talagang panganib, lalo na kapag nagko-cover tayo ng mga conflict areas gaya ng sa Maguindanao. Hawi. Chino, so bale recycled itong mga bomba ng BIFF, ano? Yung sabi mo nga, yung ginagamit nila ulit yung mga hindi sumasabog na military ordnance na nare-recover nila tulad ng mga mortar at howitzer shells. Tama ka dyan, Hawi. Sa dami kasi na pinapakawalan na military ordnance laban sa mga rebelde, hindi daw lahat ay sumasabog. Paliwanag na rin ito ng ilang mga military officials na ating nakausap. Lalo na kapag itong mga, let's say, howitzer o yung mga mortar ay nahuhulog doon sa tubig or sa mga malalambot na lugar gaya ng putik. Kaya't nare-recover ito ng mga rebelde at for some reason meron silang meron silang technology or know-how para tanggalin yung warhead na hindi sasabog at ma-recycle ito at gamiting main charge para sa paggawa ng improvised explosive device o IED at gamit naman na triggering device either cellphone or two-way radio. So inaasahan ang pagpapatuloy ng pagtanim nitong mga IED sa mga susunod na araw, lalo't sinasabi na ng militar na medyo spent o naubos na itong military capability kasama na rin yung ammunition at yung mga bala at mga military ordnance ng BIFF. Kung kaya't ito na muna daw ang kanilang gagawing guerrilla tactics, yung pagtatanim ng mga roadside bomb at mga bomba sa iba pang mga facilities sa mga susunod na linggo at araw. Chino, interesting to dahil maaring hindi na re-recover lahat ng mga unexploded ordnance o bombs ng militar. No? So ibig sabihin, may mga unexploded pa nakakalat dyan sa mga communities kung saan nagpapasabog yung militar. So hindi kaya delikado rin to sa mga civilians? Tama ka dyan, Hawi. Para accepted fact daw talaga yan tuwing may military operation na a certain percentage, hindi lang tayo sure kung ano yung actual figure, pero a certain percentage ng mga military ordnance, bomba mula sa aeroplano, mortar, howitzer, ay hindi talaga sumasabog for a variety of reasons. So, na nabanggit natin, either malambot na lupa, dad ito, or hindi lang siya talaga sumabog dahil for some fault doon sa mismong projectile or military ordnance na ginamit. At ito naman ay na-utilize at na-exploit ng mga rebelde at nire-recover nila ito. Alam mo, sa ilang years na rin tayong nagko-cover ng mga kampo nitong mga rebelde mula Sulu hanggang dito sa Central Mindanao. Ilang beses tayo nakakita ng malalaki, no? Kahit yung mga 500-pound bombs na hinuhulog ng mga eroplano na hindi sumabog ay nilalagari ito
ng mga rebelde, kinukuha yung powder or yung main charge sa loob at then ginagamit ito laban din sa mga puwersa ng gobyerno. Kaya ito talaga, wala namang iba kasing pwedeng gamiting explosives. Labas na kapag yung mismong bomb makers ng mga lawless groups dito ay gagamit ng fertilizer bomb na isang medyo bulky at medyo halata. Itong mga military ordnance kasi very compact, very powerful. Maliit lang sila at mabilis i-trigger. Kaya hindi na masyadong kailangan ng napakaraming sangkap para pasalbugin at magdulot ng matinding pinsala. So Chino, mabuti kung mga rebelde lang ang nakaka-recover at yun nga, nag-manipulate nitong mga ordinance, unexploded ordinance na to. Paano kung mga bata, no? So given that fact na maraming ang mga bomba at mortar na hindi sumasabog at nakakalat lang dyan sa mga maaaring mga palayan lang o mga daanan ng mga tao, mga sibilyan, ano? Meron bang operation or methodology ang militar para mahanap yung mga unexploded ordinance na yan at i-deactivate yan ng mga bomb expert? Itong nagdaang araw, nung nakubkub na yung 3 kuta ng BIFF, may systematic na process naman or plan itong ginagawa ng ating mga kasundaluhan na kapag pinasok nila isang lugar, kiniklear muna nila ito from explosives. No? So papasok yung Explosive and Ordnance Division ng Philippine Army o ng Police at susuyurin yung lugar, magdadala sila ng mga aso, mga bomb sniffing dogs para tingnan kung meron pa unexploded ordnance or mga booby traps doon sa kapaligiran. Pero dahil conflict areas nga itong karamihan na binabagsakan nitong mga bomba at mga military ordnance ng ating mga kasundaluhan, ay mahirap talaga ma-pinpoint each unexploded military ordnance kung meron man, lalo na critical yung mga areas kung saan ito bumabagsak. So they rely mostly on human intelligence, mga kwento rin at mga sumbong ng ating mga kababayan dito sa Maguindanao bago nila puntahan ito. Pero tama ka dyan, it would be safe to say na maraming unexploded ordnance lalo sa mga palayan at doon sa mga ilog, riverbanks kung saan malambot ng lupa at maaring nandun pa yung mga ibang unexploded ordnance nga na ito. At hanggang ngayon ay pwede pa rin panganib ito sa mga tao sa komunidad. Huling topic na lang, Chino. Ngayon, nanonood kami ng video mo, no? Yung lente ng camera nakasilip sa isang bintana. So, sumasakay ka din sa loob ng tangke. Can you explain to us yung armor dito sa convoy na to? And itong klaseng armor ba to ay nakaka-withstand ba ng explosion ng bomba, ng typical IED? Kunyari, may direct hit. Will you still be safe kung nasa loob ka ng ganong klaseng armor? How yung nakikita nyo parang sumisilip tayo dito, it's hindi ito from an armored vehicle kasi medyo may restrictions tayo lalo na sa pagsakay ng military vehicle kapag sa conflict areas unless it's very, very necessary at mananganganib ang buhay natin kung hindi tayo sumakay doon. We were tailing at musunod tayo dito sa convoy ng militar mga around 10 car lengths behind yung pinakahuling tangke na nakikita nyo dyan sa ating video. At private vehicle ito. No? So, kung tinamaan nito ay sigurado butas talaga yung manipis na lata nitong ating vehicle. Pero yung makikita nyo yung tangke sa harapan, halos direct hit na tinamaan nito ng mga shrapnel. No? Pero dahil makapal na makapal yung armor, it is capable of withstanding yung pagsabog dahil hindi naman siya direct hit. Kung makikita nyo, nasa kaliwang bahagi yung pagsabog at hindi talaga nasa ilalim ng tangke. Hindi nga nabutas yung mga gulong nitong tangke na to dahil medyo may good distance no yung nangyaring pagsabog dito sa roadside. Pero kung yung nangyaring pagsabog ay direct hit o direct line dun sa naunang truck ng mga sundalo, ay tiyak na matatamaan sila doon dahil wala namang armor yung truck na yan. Pero yung armored vehicle, it's enough na salagin itong mga ganitong indirect effect ng explosion. Pero kung sinasabi nila, kahit na makapal yung armor nitong ating mga tangke, kapag RPG daw, direct hit talaga ng bomba, ay kayang butasin kahit yung makapal na armor nito.
Okay, be very, very safe. Chino Gaston, maraming salamat.